Welcome pong muli sa bawat isa, isang pinagpalang umaga po. Sa English po ay Happy and Blessed Lord's Day po. Pakibati po yung katabi po natin ng Happy Lord's Day. Yan, ngitian nyo po. Nakakahawa po yung ngiti eh. Welcome po sa ating first time visitor. Mukhang first time visitor si Brother Ruel. Welcome po sa FCC Manila. At sa bawat isa po na naririto, kamusta po ang lahat? Okay naman po ba tayo mga kapatid? Alam ko po may mga challenges but God is faithful. Amen? He is faithful indeed. At kung tayo po, kagaya po ng sabi ko nung nakaraang linggo, kung tayo po ay makakatanggap ng isang malaking mana, pagpalagay natin siguro isang malaking lupa, isang ektaryang lupain. At hindi lang basta sa probinsya yung lupa, ang lupa ay matatagpuan sa BGC. At sinabi na ikaw, brother, gagamitin ko po yung pangalan ni Kuya Rap, Brother Rafael Marquez, ay binigyan ng isang ektaryang lupa sa BGC. Grabe po yun, tama? Sino po dito yung... And next slide po. Kapag binigyan ka ng inheritance or kapag yung mga magulang mo ay ganong nakakaangat sa buhay, talagang mag-iiwan yan ng it's either pera, bahay, or madalas po, lupa. Wag lang daw po utang ang iwanan. Pero dito po sa Pilipinas, lalo na po sa atin, alam nyo po, nakakalungkot. Pagdating po sa lupa, sa hatian ng lupa, wala pong magkakapatid-kapatid. Nababalitaan nyo po ba yung mga pagsabalita, nagpatayan yung magkapatid, talagang mga magkakaangkan, nagkakasiraan, dahil lang po sa lupa. Dahil gusto nila maklaim yung para sa kanila. At hindi lang yung para sa kanila, yung para din sa kapatid nila. Kahit na magkakadugo, minsan po, hindi ko naman po sinasabing lagi-lagi. Pero minsan po, at napapabalita kung minsan, may mga magkakapatid na talagang nagtatalo-talo, nag-aaway-away to the point na nagpapatayan po para makuha po nila yung kanilang mana. Imagine niyo po iyon. Siguro meron po mga nag-iisip dito, sana meron akong malayong kamag-anak na mayaman, tapos mababalitaan ko na lang na meron pala akong mana. May letter na dumating sa akin from post office. Ikaw, Eman Ilagan, ay merong 10 milyon na inilagay ko sa bangko mo. Di ba? Sana mo may ganun eh, no? Siguro po, sobrang saya po natin. Di ba? Basta sino po ba dito tatanggi sa pera pag binigyan? Lahat po kayo tatanggi. Siyempre wala po, di ba? Kung ngayon bigyan ka ng 10 milyon, tatanggihan mo. Pero ang gusto ko pong sabihin, meron pong isang kwento. Alam niyo po, ang pangalan niya si Joseph Stankak. At siya po ay nag-iisa na lamang sa buhay. At siya po ay merong isang bahay. Nag-iisa na lamang po siya sa buhay. Nawala na po yung asawa niya, wala po siyang anak. At yung kapatid niya po ay namatay noong 2006. Nung namatay po siya, 2016, yung parang legal team po ng gobyerno dun sa Chicago ay, kumbaga tinitignan po nila kung para kanino yung bahay niya, yung estate niya, na nagkakalaga ng $11 million. Iniisip nila, para kanino itong bahay na ito. So, tinitignan po nila kung sino yung mga malapit na kamag-anak. Pero wala po silang makitang malapit na kamag-anak. So, ang ginawa po nila, hinanap po nila yung mga distant relatives. At nakakuha po sila ng 119 na katao na maghahati-hati sa $11 million na estate ni Joseph. At ito pong mga to, hindi lang po sa Amerika, yung mga distant relative niya. Talagang hinanap po ng legal team na ito, ng gobyerno,
yung mga distant relative niya from Poland, from Sweden, saan pa po ba? Sa iba't ibang mga lugar, Europe, sa Asia, hinahanap po nila. At imagine niyo po, kung ikaw yung isa doon sa mga nahanap at sinabi na may party ka sa mana ng taong ito, at alam niyo po, magkaning hatian po nila, $60,000 o humigit kumulang 3 million pesos po sa atin. Imagine niyo po, tawagan ka, no? Meron kang 3 million, iniwang mana, dahil wala mapagbigyan nito, hinahanap yung mga distant relatives. Sana all po, no? Mapapasana. Mga kapatid, true story po ito, True story po ito at nabalita po ito. That was a surprise news. Pagising mo, may 3 million ka. Surprise na po talaga yun. Baka mapasabi ka pa ng God is good. Di ba? Pero alam niyo po, ang gusto ko pong sabihin, kung tayo po, we value, what I want to emphasize mga kapatid, we value yung mana or inheritance, we value money, pero may mas precious pa po na inheritance na matatagpuan kay Kristo. Amen po? The preciousness of our inheritance. When we say precious, sometimes it is subjective to the human eyes. Tama po? Maaring yung asawa po o mahal natin sa buhay, maganda sa paningin po natin. Di ba? Yung mga mahal po natin. O maaaring minsan, hindi po maganda sa paningin nyo pag galit kayo sa kanya. Sino po yung gano'n? Nag-iiba po yung mukha ng asawa po nila pag galit po sila. Pero, preciousness in Christ ay iba po mga kapatid. It is the preciousness na hindi nabubulok. All things here on earth ay nabubulok mga kapatid. Maging ang pera, maging ang bahay, maging ang lupa, lahat po yan ay nawawala. But the preciousness of our inheritance in Christ is not imperishable or is not perishable or not subject to corruption or decay. Sabi po dito, babasahin ko po sa English at sa Tagalog, in Him also we have obtained an inheritance, being predestined according to the purpose of Him who works all things according to the counsel of His will. Sa Tagalog po, kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Alam niyo po mga kapatid, una sa lahat, tayo ay pinili ng Diyos. Sabihin niyo po sa katabi niyo, pinili ka. Hindi po pinilit pinili po tayo. At yung pagkapili po sa atin ay hindi po pinili tayo ngayon. Pinili po tayo from eternity past. Nung wala pa po tayo, nung hindi pa po nalilikha ang lahat, hindi pa po nalilikha ang sanlibutan, pero pinili ka na. Amen. Amen po? Amen. Imagine niyo po kung gaano kasarap sa feeling. Pag naintindihan po natin that we were chosen before the very foundation of the world. From eternity past. Kaya pag-act po tayo, pag gagalaw po tayo, galaw ng mga pinili. Tama po? Hindi galaw po ng parang mga kawawa. Galaw ng pinili ng Diyos. Tignan niyo po, in Him, sino po tong Him? Ang ating Panginoong Hesus. In Him, also, we have obtained an inheritance. May natanggap kang mana. At itong mana na ito, ay mana na hindi kayang tumbasan ng kahit anong salapi o kahit anong kayamanan ng mundo because this is an everlasting inheritance in Christ. Next slide. Makita po natin the idea of inheritance. Alam niyo po sa Old Testament, ang Israelites, bago sila pumasok sa Promised Land, sa land of Canaan or Canaan sa Tagalog, ay ibinigay na sa kanila yun ng Panginoon. That is the promise of God sa kanila.
Ang kailangan na lang po nilang gawin is to conquer the land, to possess the land. Pero the rightful owner ng lupang iyon ay para sa kanila. Nagets niyo po yung gusto kong sabihin. Kung tayo po in the society, kapag ka ikaw ay anak, ikaw ay rightful owner ng anuman na iiwan sa'yo ng mga magulang mo. Tama po ba? Rightful owner ka. May karapatan ka para doon. Tama po? Walang karapatan yung kapitbahay mo, walang karapatan yung kaibigan mo. Ikaw yung may karapatan kung ikaw ay pinag-iwanan ng mana ng iyong mga magulang. Rightful owner. Katulad po sa Israelite, they are the rightful owner ng land of Canaan. At nung pumasok po sila sa land of Canaan, they conquered the land. Ano pong ginawa in the last chapters po, parang Joshua 19 hanggang chapter 19 hanggang chapter 24, doon na po nagkaroon ng hatian ng lupa. Hinati po ang lupa. At hindi po hinati yun na ang ginawa pong method ng ating Panginoon ay by casting lots. Nagpala, bunutan po sila. At yun po yung na ibigay po sa kanila. Maliban na lang po sa ilang mga tribo na nag-stay po dito sa sa east side of the Jordan River, which is ni-request po nila yan. Pero ano pong gusto kong sabihin sa inyo? Na yung mga Levita po, Levites, during this time, ay wala po silang lupa na nakuha. Because their purpose in life is to serve the temple, to serve God. At alam niyo po, nakita po natin that God is their inheritance. Yung ibang tribes po, ang inheritance po na ibinigay sa kanila, lupa. Pero alam niyo po, binigay sa Levites, ang Diyos. God is their inheritance. And as a believer, sabi po dito, believers receive their spiritual inheritance guaranteed through Jesus. So as a believer, we not only receive Christ as our inheritance, but also become God's inheritance. Kung yung mga Levita po, mga kapatid, wala po silang lupa, pero more than that, yung natanggap po nila. Yung privilege na makapaglingkod sa Diyos sa pamamagitan po ng paglilingkod sa templo. We also receive God as our inheritance. And we should find our legacy in Christ alone. Alam niyo po, when it comes to preciousness, ang sabi po nila, at pinatunayan po ni Wilson Bentley noong 1880s, ay isa po siyang American photographer, at ang pinaka-goal niya, ang ginawa niyang ambition in life ay picturean ang snow. Particularly yung maliliit po, snowflakes na makikita mo lang sa microscope. At nakapag-amas po siya ng 5,381 collection of snowflakes. Dahil sobrang fascinated po siya sa ganda at intricacy nung design or pattern ng mga snowflakes. Alam niyo po anong sabi niya? Every crystal was a masterpiece of design and no one design was ever repeated. Sa 5,381 na picture na na-take niya sa snowflakes, na-conclude niya na ni isang beses ay hindi umulit yung pattern at design ng snowflakes na yun. Ano pong punto ko, mga kapatid? Kung ang Panginoon, He can create yung intricacy ng design sa isang maliit na snowflakes at mawawala din naman yung preciousness, yung design, yung pattern, intricacy ng pattern, ng design po na yun, a masterpiece of design. How about more, mga kapatid? The preciousness of our inheritance in Christ. Think about that. Sa maliit na snowflakes, sa maliit na disenyo, at ang Panginoon na nagdisenyo, hindi na uulit, temporary lang, pero kaya niyang gawing precious. Paano pa kaya
yung mga taong na kay Kristo, ano pa po yung marireceive po natin when we all go to heaven. Wala pa pong nakita ng kayang ibigay ng ating Panginoon, ng ating matatamasa when we go to heaven. Kahit anong isipin po natin, kahit anong gawin po nating pag-imagine sa ganda ng heaven, hindi po natin siya mai-imagine because no one has ever seen it. So, mga kapatid, why is it so precious? Sabi dito, it was initiated by God. He is the master planner, the creator. Kapag ka ikaw pumunta, alam ko ito mga kabataan, mahilig pumunta sa museum eh. Mahilig punta ng mga kabataan dito sa may National Museum. Maganda po pumunta sa mga museum, sa mga art galleries. May kita nyo po yung iba't ibang invention, iba't ibang paintings na created ng iba't ibang mga artists. Tama po? At minsan, may preference ka, ay, ang ganda naman ng ano na to, ng painting na to. Ang ganda naman ng creation na ito. At makikita natin na nakadepende sa ganda ng creation kung gaano kagaling yung isang artist. At makikita natin in our universe, sa ating mundo, sa earth, makikita natin kung gaano kagaling ang ating Panginoon. Kagaya po ng sabi ko kanina, even in the smallest details, kahit sa ating human body, kahit saan po tayo tumingin, nag-flourish po yung design. At kung may design, meron pong nag-design. Tama po? Hindi naman po siya nag-exist lang na parang ano eh. Tama po ba? Kapag kami nag-drawing sa pader, alam mo na may nag-drawing na bata doon pag may nagkulay-kulay doon, di ba? Kapag may nakita kang isang bagay, alangan naman po yung isang cellphone, isang tablet ay kumbaga, bigla na lang sumibol dyan, wala pong ganon, di ba? May gumagawa po niyan, may naglalagay po ng mga parts. At makikita po natin that this inheritance is so precious because it was initiated by God. And it is with meticulous planning and sovereign control. At alam niyo po ang ginawa niya? He made us become privileged people. Sabihin niyo nga po sa katabi niyo, privilege. Sabi po dito, meron tayong tanging karapatan sa mga espiritual na biyaya, hindi dahil sa ginawa natin, kundi dahil sa ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Alam niyo po mga kapatid, we are privileged people. Not because of what we have done in our lives at sa ating Panginoon, kundi dahil sa ginawa niya po sa atin. Alam niyo po, dapat yun po yung maging motivation po natin, not because of our accomplishment, but because of what God has done in our lives. Hindi lang po tayo privileged people, He made us His possession. God's possession. Pagmamay-ari po tayo ng Diyos. At kung pagmamay-ari po tayo ng Diyos, sino po ang nasusunod sa ating pong mga buhay? Sino po mga kapatid? Sino po? Parang paano pabalik si Lord po. Pag Sunday. Sabi po dito, ginamit ni Pablo ang salitang ito para iparating na kung sino mang na kay Kristo, maging Hudyo o Hintil, ay idineklara ng pagmamay-ari ng Diyos. Alam niyo po, merong inimbitang pastor sa isang mayamang hardin, mayamang lugar. Inimbitahan siya para kumain ng isang mayaman na tao. Nung inimbitahan siya ng isang mayamang tao, kumain po sila, after po nila kumain, ang sabi po ng mayamang tao sa kanya, lumabas po sila, nakikita mo ba yan, pastor? Yang natatanaw ng mata mo. Yan, yung hanggang dun sa abot ng matatanaw mo, aking yan. Sabi nung mayaman. Tapos, pastor, talikod tayo. Ang ganun. Talikod po sila. Yung nakikita mong mga palayan,
Yung palaya, yung mga maisan, akin din yan. Sabing ganun naman. Dito tayo sa kaliwa. Dito tayo sa kaliwa. Kumaliwa po sila. Yung nakikita mong kagubatan, akin din yan. Pumunta po sila sa kanan, sa kanan. Yung nakikita mong lawa doon, akin din yan. Tapos, sabi po nung mayamang tao, naghihintay po siya ng compliment sa pastor. Yung pastor, nakatilan sa kanya ganun. Naghihintay po siya ng compliment. Ang tanong lang po ng pastor sa kanya, paano naman doon? Tingin ka doon. May pagmamayari ka ba doon? Sabi ganun nung ano. Sabi nung mayaman, oo nga no, pastor, hindi ko naisip yun ah. At doon po na born again yung mayaman. Ano mong gusto sabihin? Sometimes, nasa iyo na lahat ng possession sa mundo, pero wala ka pa rin Kristo sa buhay mo. And if you don't have Christ in your life, you have nothing. Sorry to say po mga kapatid, but you have nothing. All you have is wealth and riches that will decay. Maaring may pamana po natin yan, but everything will end, mga kapatid. But what will remain forever? It is Christ, it is God, and it is our relationship with Him. Are you God's possession? Pagmamayari po ba tayo ng Diyos? Mga kapatid? Amen? Ginagamit po ba tayo ng Diyos? O ginagamit po natin si Lord? Hello po. Ginagamit po ba tayo ni Lord? Or ginagamit po natin siya? Tayo lang po yung makakasagot po nun sa ating mga isipan. So, ano pong application natin? Jesus should be our focus. Pakisabi po, focus. Mas malakas pa po, focus. Focus po tayo dito ha, walang matutulog po. Kita ko po kayo lahat. Focus po, di ba? Just as the Levites, they devoted themselves to the temple, wala po silang lupa. Meron po mga city of refuge, mga temples na kung saan pwede po sila magstay. But ultimately, wala po silang inheritance sa mundo. Ang inheritance po nila si Lord. Sabi po sa Joshua 13:33, ngunit hindi niya binigyan ng lupa ang lipi ni Levi sapagkat ang bahagi nila ay si Yahweh, ang Diyos ng Israel. Imagine niyo po sabihin sa mga Levita, kayo walang lupa. Ops. Pero hindi nagtatapos po doon. Wala po silang lupa, pero meron po sila ay bahagi ni Yahweh. Ang bahagi po nila, portion nila ay si Yahweh. Kaya po, ano po ang ibig sabihin po nito? We should focus on Jesus. Sabi po dito, Hebreo 12:2, ituon natin ang ating paningin kanino po? Kay Jesus. Ang nangyayari po ngayon, tatapatin ko po kayo, madalas sa mga churches, ang congregation po nakafocus kanino po? Kay pastor. Kaya po anong ginagawa ng iba po? Minamanipulate po yung mga members. Pero sabi po ng Bible, we need to focus or fix our eyes in Jesus Christ, the author and finisher of our faith. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Pareho lang po yung member at yung pastor, pareho lang po dapat ang focus kay Jesus. Magkakaiba po tayo ng function, pero isa lang po ang focus natin si Jesus. Maliligaw po tayo pag ang focus po natin ay kung sinong mga tao po. Pag ang focus natin ay yung ministry head, kaya ka uma-attend, baka kamustahin ka nung ministry head na makulit, di ba? Bakit di ka na naman umattend nung last Sunday?
hinahanap kita. Ba't di ka na naman umati ng Bible study? Though ganun po talaga yung mga leaders, kukulitin po tayo para sumigasig tayo sa paglilingkod. Pero ang ultimate focus po natin ay ang ating Panginoon. Sabi po dito, the scriptures teach that the happiness and blessedness of believers in a future life will be greater or less in proportion to the service of Christ in this life. Gaano po kalaki yung proportion, yung part ng paglilingkod po natin sa Panginoon, sa buhay, sa oras na meron po tayo ngayon. Hindi ko lang po sinasabi yung paglilingkod sa loob ng iglesia. Kasi pwede po natin paglingkuran ng Panginoon kahit nasaan po tayo. Yung pagiging mabuting katiwala, pagiging good witness ng ating Panginoon, kahit saan po tayo magpunta, it is also a service sa ating Panginoon. Hindi po yung pag nandito sa church, mabait, pag nasa labas, kung ano-ano na pong kalayawan ang ginagawa. Di ba? Sabi po dito, those who love little, ang nagmamahal po ng kakaunti, do little, gumagawa ng kaunti, at ang gumagawa ng kaunti ay nasisiyahan ng kaunti. Kaya pag nagmamahal po tayo, di ba, binibigay po natin lahat. Alam niyo po, sinabi ng isang kabataan, binigay ko po lahat sa kanya. Sakto po ngayon, di ba? May design po tayo kasi mamaya may fellowship po tayo, joint fellowship, ha? Inano ko pa, parang in-advertise ko pa po, ha? Pero, kapag nagmamahal po tayo, gusto po ba natin na nagmamahal po tayo ng konti lang? Hindi po, di ba? Sino po dito yung pag nagmamahal ay kaunti lang? Yung mga may asawa po dito. Pag nagmamahal po ba kayo, konti lang? Walang sumagot. Patay tayo dyan. Pag nagmamahal daw po, dapat buo. Sabi dito ni Charles Hodge, when we love little, we do little, and those who do little enjoy less. Kapag nagmamahal ka ng buo, masaya ka, di ba? Paindak-indak, patalon-talon ka. So, ang focus dapat natin, yung pagmamahal natin kay Lord. At pag yung focus natin ay yung pagmamahal natin kay Lord, we will enjoy life more. And number 2, the purpose of our inheritance, that we who first trusted in Christ should be to the praise of His glory. Kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili niya at inirang upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. Ano po ba yung purpose ng ating inheritance? Ng ating mana. Ating mana ay ating Panginoong Yesus. At ang lahat ng spiritual na kaloob na Kanyang ibinigay sa Ephesians chapter 1 verse 3 hanggang verse 14. It is meant to glorify God, our inheritance and predestination. Pag sinabi pong predestination, yung pagkapili po sa atin bago pa tayo likhain. Ganun po yung predestination. According to His purpose are meant to glorify God, hindi to glorify ourselves. Ang sabi po dito, kung titignan po natin, that we who first trusted in Christ, ano po yung tinutukoy po dito ni Pablo? Ang sabi po ng ilan, the first to hope in Christ, most people agree here that it refers to Jewish believers, the first fruits of God's people in the age revealed by Christ's death and resurrection. And the second interpretation ay yung mga Hudyo o yung mga tao daw po na bagamat wala pa po ang Panginoon, di pa po dumarating ang Panginoon, ay inilagay na po nila yung kanilang pag-asa sa Messiah. So, ayun daw po yung mga interpretation o pagpapakaulugan sa meaning ng the first to hope in Christ. But regardless, mga kapatid, ang gusto pong sabihin po ni Pablo dito, that those who put their hope in Christ will live for God's glory. Yung mga tao pong inilagak yung pag-asa po nila sa Panginoon ay mamumuhay para sa kaluwalhatian ng Panginoon. So ano pong application, mga kapatid? We need to live for His glory. Just like those who first to hope in Christ, we are to live
for the praise of His glory. We live for His glory. Ganun lang po kasimple. Colossians 3:17. Whatever you do, do it all for the glory of God. Ano man po yung gagawin po natin, maging sabi sa Corinthians, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Ano pong ibig sabihin nun? In the smallest things na ginagawa po natin sa buhay, does it glorify God? Sa ating pong mga trabaho, pag nagtrabaho po ba tayo, does it glorify God? O ano po, sorry po baka ang tamaan po ay magbago. Sa ating pong pagkatrabaho, pag pumasok po tayo, late, tama? Pero pag umuwi, sobrang aga, tumitingin pa sa oras. Tagal naman mag-alas 5. 4:30 pa lang, wala na akong gagawin eh. Does it glorify God, mga kapatid? Sa ating pong mga businesses, sa ating pong mga transactions, does it glorify God? Huwag po tayo mga under the table kapag may mga transactions po tayo. Sa ating pong pag-aaral, sa mga kabataan, does it glorify God? Wait lang, Lord, isa lang naman, titingin lang ako sa kanan. Isa lang. Sa lahat po ng ating ginagawa, sa ating pong tahanan, yung bahay po ba natin, yung tahanan po ba natin, does it glorify God? Ano po yung naririnig sa bahay po natin? Sigawan? O pag-ibig po natin, Panginoon? Kaya mahalaga po yung family worship. Kasi yun po yung magpapatibay po sa atin. We are called to live for His glory. Anong akala po natin? Na Kristiyano po tayo, dito lang po, at pag sa labas, pwede na po natin gawin ang lahat ng pwede po natin gawin. Hindi po. We need to be excellent in every areas and aspects of our lives. At kung tayo po talaga ay naki-Kristo, gagawin niya po tayong excellent sa lahat ng bagay na ating ginagawa. If we are really in Christ. Magmamanifest po yung excellency sa ating mga buhay. Sabi po dito, they that deny themselves for Christ shall enjoy themselves in Christ. Huwag po natin ikahiya si Lord. Kahit saan po tayo nagpupunta. Hindi lang po yun. When we say we deny ourselves, we put to death, sabi ng Colossians, we put to death every sinful nature ng ating buhay. We put to death yung pagmumura, we put to death yung pagsisinungaling, we put to death yung mga masasamang gawain sa ating mga buhay. Papatayin po natin. Hindi po papatulugin lang kasi pwede mong pwede mong gisingin yun eh. Gising ka na. Pagka nagalit ka, gising ang lahat ng nagising na Kaya sabi put to death. Meron din po sabi put off. Tanggalin mo na. At ang sabi po ng scripture ay parang analogy po siya ng isang tao na nagtatanggal ng maruming damit. Kapag marumi na po yung damit, galing ka, nababad ka sa putikan, hindi nyo naman po sasotin yun the next day, the following day. Kasi magkakasakit po kayo nun, di ba? You put off and you put to death every sinful nature. That is what we call denying ourselves. Ang diwa po ng Kristyanismo ay nakatuon sa ating relasyon kay Jesus. Kaya marapat na gawin natin siyang una, gawin po natin siyang una po. Ano po ulit? Hello? Ano po ulit? Gawin po natin una po Hindi pangalawa, hindi pangatlo. Kaya ko po inuulit-ulit, baka tulog na po kayo Una po mga kapatid, sa lahat. Siya ang una sa lahat sa ating buhay dahil siya ang pinagmumulan nito. Kapag po naintindihan po natin yung value ng inheritance po natin in the next life. Ito, listen to this mga kapatid. If we really realize when we all go to heaven, hymnary po yun yung preciousness
and riches ng inheritance po natin kay Christ, no suffering, no situation in life, no present suffering ay makakapagpatinag sa atin sa naghihintay po sa atin sa Panginoon. Kaya, kapag dadaan ka sa pagsubok ngayon, alam mo na, Lord, alam ko binigay mo sa akin itong pagsubok na ito, malalagpasan ko to, at alam ko, ang inheritance ko ay nandyan sa langit na bayan. Sabi po sa 2 Corinthians 4:17, "For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all." Yung mga temporary, panandaliang mga pagsubok, problema, sabi nga po ng mga Pinoy, yung problema, lilipas din yan. Di ba? Lilipas din po yan, yung mga pagsubok po natin. But it will outweigh yung eternal glory po na makikita po natin sa ating Panginoon. So for our conclusion, mga kapatid, ito po ang tanong sa atin, do we have a true fellowship with Jesus? Conclusion na po. Nawa po ay andito pa rin po tayo. Check nyo po yung katabi nyo. Nandiyan pa po ba? Nandiyan pa po ba? May tumaas na po doon sa likod eh. Kaya ano eh. Sakto po, no? Conclusion na. Sabi po dito, si Jesus ang ating buhay at kayamanan. He supplies all we need for life and godliness. Let us fill our minds and hearts with true fellowship with Jesus. Hindi lang po siya yung source of our provision at kundi siya rin po yung ating buhay. So ano po yung challenge sa ating mga kapatid? Let us deepen our relationship with Jesus. Palalimin po natin yung ating relationship. We must comprehend the depth of our relationship with Christ, who takes full possession of us as we become His inheritance. The deeper the understanding sa ating Panginoon, the deeper the relationship. At kapag mas malalim ang relationship, mas madali pong maglingkod sa Panginoon. Kaya po sinasabi ng ilan na mahirap maglingkod sa Panginoon. It is not a matter of busyness. It is not a matter of time. It is a matter of priority. It is a matter of value. And it is a matter of relationship. Sabi nga po natin, pag mahal mo, gagawin mo lahat. Ibibigay mo lahat ng time mo, di ba? Kulang na lang lagi kayong magkasama, lalo na sa mga di ba po? If we have a deeper relationship with Jesus, mas madali pong maglingkod sa Kanya. No buts, no ifs. Walang, ay, pastor, kasi may gagawin kasi ako. Wala pong ganun. Pagka you have a deeper relationship with Jesus. Kasi alam mo, priority mo si Lord. Kaya mga kapatid, let us deepen. Palalimin po natin yung relationship natin kay Lord.